Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng Salita ng Diyos. The book of 2 Corinthians chapter 10, verses 3 hanggang 5. Kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatuwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Deliverance to the captive. So, pinag-aaralan natin ngayon spiritual warfare. At ito po ay nasimulan natin dahil po tinalakay natin yung spiritual realities na may mga spiritual forces na nakaka-apekto sa buhay po ng mga tao. Yan ang tinalakay natin last week sa Book of Ephesians. At alam niyo po, dito binabanggit ni Saint Paul na siya po ay nakikipaglaban, hindi sa katulad ng pamamaraan po na ordinaryong tao, yung tiyatawag na pakipaglaban lamang sa laman. Alam ni Saint Paul kung paano makipaglaban sa buhay. At dito binabangkit niya po yung spiritual warfare. Kasi may dahilan po kung bakit ang church ginawa ng Diyos or inequip ng Diyos ng kapangyarihan. Bakit ginawa ang mga believers na tayo po ay makaranas ng tinatawag na deliverance. At the same time, ay ma-experience din natin yung authority na ibinigay sa atin ng Panginoon, na napakahalaga upang mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Inalaw ng Diyos or inequip ng Diyos ang church, para po gamitin natin itong kapangyarihan na ito para po sa pagpapalayas ng mga masasamang espiritu. So kailangan natin yan. Saan? Sa area of evangelism, sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pangalawa, sa pamumuhay natin, yung tinatawag na victorious living. Kaya hindi natin masasabi na ang church kulang . In fact, equip po tayo na humarap sa mga gawa ng kaaway. Nakakalungkot lang po, kadalasan po, hindi na po ina-address yan sa panahon natin ngayon. Ang akala natin, lahat kaya lamang po sa pamamagitan ng pangangaral. Hindi po. Pansinin niyo po ang Panginoong Jesus. Nung tayo po kinomission niya, sabi sa Mark chapter 16, verse 17, sabi niya, "In my name, they will drive out demons." So, ibig sabihin, kung mangangaral po tayo ng mabuting balita, dapat po kasama po dyan yung pagpapalayas sa mga masasamang espiritu. At pansinin nyo sa ministeryo ng Panginoong Jesus sa Acts chapter 10 verse 38 ang sabi, "How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with Him." Makikita nyo sa ministry ng Panginoong Jesus, more than preaching ang kailangan ng tao. Ang ginawa po ng Panginoong Hesus, nagpalaya po siya ng mga buhay. In-address niya po yung mga spiritual issues ng buhay ng tao at nagpalaya siya ng mga masasamang espiritu na kadalasan yun ang dahilan kung bakit nahihirapan ang isang tao. Yan ang dahilan kung bakit po marami hindi pa nabuborn again. Posibleng may mga spirit na nagkokontrol sa buhay ng mga taong ito. Yan din ang dahilan kung bakit magulo ang buhay ng maraming tao. Magulo ang pamilya, maraming may sakit, maraming pinahihirapan ng problema sa buhay na ito. Ang nature po kadalasan yan ay spiritual, nakapaghahari si Satanas sa buhay ng tao. Example, sa sickness, hindi po lahat ng sickness ay natural ang causes, sa Biblia, sa Luke chapter 18, verse 16, sa Luke chapter 11, verse 14, binabanggit niyan yung karamdaman galing sa diablo. Meron isang babae na pinahihirapan for 18 years ng karamdaman dito sa pamamagitan ng ginagawa ng diablo sa kanyang buhay. At mapapansin nyo rin, ang mga espiritong yan, itong mga masasamang espiritu, they can be territorial, nananahan sila o tumitira sila sa mga lugar, even sa buhay ng tao. Binabanggit yan ng Panginoong Hesus sa Luke 11, verse 24. Naghahanap sila ng
titirahan. Ano po? Kaya ang sikreto lamang po sa spiritual warfare, dalawang bagay. Unang-una, dapat alam natin kung sino yung ating kaaway at alam natin yung kaaway natin ay talunan na. Ano po, mahalaga yan eh. Kasi kung hindi natin alam na siya'y talunan na, no, matatakot tayo. Kaya maraming Kristiyano ngayon, takot sa dyablo. Hindi po talunan na siya. Yun sinasabi ng 1 John chapter 3, verse 8 at Hebrews chapter 2, verse 14. Pangalawa, ang sikreto po sa spiritual warfare, hindi natin lamang kilala yung kaaway natin, yung activity ng kaaway natin. Alam natin i-apply ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Alayansin ang gawa ng dyablo sa ating mga buhay. So, unang-una po kailangan matuto tayong mag-cast out ng mga evil spirits. Command po yan ng Lord eh. Sabi sa Mark chapter 16 verse 17, sabi, in my name, makakapag-cast out lamang tayo sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesus. Ano po, hindi po sa sarili nating kakayahan. No? Diyan natin maintindihan bakit ibinigay ni Jesus ang kanyang pangalan sa atin. Ano po, we can exercise authority over the works of the enemy sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesus. Sabi diyan, we must resist the devil and he will flee from you. Sabi sa James chapter 4 verse 7. Pangako po ng Diyos yan. Aalis ang dyablo kung i-resist natin sila. No po, wag nating silang pababayaang manatili sa ating buhay. Kailangan po i-resist natin sila at i-proclaim natin ang paghahari ng Diyos sa buhay po ng tao. No po, yan po ang kahalagahan ng mabuting balita. Sabi sa Luke 11 verse 20, i-announce natin ang paghahari ng Diyos sa buhay ng ibang tao, lalo na sa mga hindi pa nakakilala, kailangan i-preach natin ang gospel at sa buhay natin. Ano po yung pong kahalagahan ng preaching the gospel. And we must learn to bind the activity of Satan. Yun ang sinasabi ng Matthew chapter 16 verse 19. Kaya di ba sabi sa verse na yan, anuman ang inyong pagbawal dito sa lupa ay pagbabawal sa langit. So pwede natin ipagbawal ang activity ni Satan dito sa lupa. Ano po? Doon natin gagamitin yan. We can bind the strong man, sabi sa Luke chapter 11 verses 21 to 22. No? Kailangan po ay pigilan natin siya upang wag siyang makapaminsala. No po? I-exercise natin yung authority natin sa kanyang mga ginagawang pagpapahirap sa buhay ng tao. Kasi alam niyo po si Satanas, ano po, kailangan talaga siyang sawayin. Ano po, yan ang prinsipyo na dapat nating matutunan. Hindi natin hahayaan na diriyan lang siya. At lagi niyong tatandaan, meron tayong authority na gawin yan in the name of Jesus. So saan-saan nakakapaghari si Satan? Ano yung kanyang areas of activity? Unang-una po sa isipan. Ano po? Mahalaga po ang isipan. Yan kadalasan po namumugad si Satan. At ang kanyang mga cohorts o yung mga demonyo, ano po, sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, sabi diyan, we take captive every thought to make it obedient to Christ. Yan yung context po ng verse na binasa natin kanina, ano po. Kasi yung kaisipan ng tao, pwede yan padalhan ni Satanas ng maraming kasinungalingan. Ano po, pandaraya, ano po, pagmamalaki, ano po, at kung ano-ano pang mga argumento, sabi po dyan, na nagmamataas sa knowledge of God. Kaya mahalaga po ang isipan ay madil ng gospel. Kailangan maunawaan ng isang taong mabuting balita at the same time, through the message of the gospel, ay yung kanyang isipan ay maging malaya sa anumang gawa ni Satanas. Maling pag-iisip, maling filosofiya, at maling pagkaunawa. No po? At mapapansin niyo po, si Satan nag-ooperate din sa lahat ng mga activities na kung saan siya ay binibigyan ng pagkakataon. Yun yung sinasabi sa Ephesians chapter 4 verse 27. Sabi, do not give the devil a foothold. Kaya halimbawa, no po, nandoon siya sa kadalasan sa mga lugar na magugulo, no, kung saan naghahari yung galit, sama ng loob, no po, nandoon po yung disorder and every form of evil practices, ano po, ang mga bagay na katulad po ng witchcraft, occult,
no, mga magic, mga ganyan. Kadalasan po itong mga tao ito dahil open sila, nakakasingit si Satanas doon sa kanilang mga buhay. Naroon din siya sa mga music, no po, na makademonyo, no po, yung mga pelikula na makademonyo, mga nababasa nating libro or mga articles, mga nababasa natin sa internet na demonic in nature, pagka ang mga tao nagbukas ng pagkakataon sa kanilang buhay na basahin ito, nakakasingit si Satan. Ano po? Kaya babantayan natin ang bawat activity niya, no? Sabi nga sa Ephesians chapter 4 verse 27, do not give the devil a foothold. Kadalasan nandoon din siya sa mga problema sa pamilya, sa mga finances, sa mga problema sa pera, ano po? Kasi makikita po natin gustong-gusto niya magkagulo ang tao, ang pamilya, ang buhay, mag-asawa. Maraming naghihiwalay. Hindi nila alam ang sanhi ng kanilang paghihiwalay, demonic activity. Ano po? Nandun din siya sa mga immoral na tao. Kadalasan, ano po, napaghaharian niya yung katawan ng mga immoral na tao sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18, 1 Corinthians chapter 5 verse 5, ano po? At naroroon din siya doon sa mga taong nadidepress, na-o-oppress, at yung mga napoposes, ano po, obvious naroroon po siya, ano po, tumitira siya sa isipan ng tao at hanggang makontrol niya maging yung katawan ng tao. Kaya pag-aralan natin maigi yung kanyang activity. Kasi pag hindi tayo aware, ano po, hindi natin siya makakas out. Ano po, akala natin normal lang yung nagaganap sa ating buhay. Ang paalala sa atin ng 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober or be vigilant sa ibang translation. Ano po, sa ibang sali naman, be self-controlled and alert, for your enemy prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. So again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.